Sa ilang oras na lang ang lilipas, bago maganap ang laban ng tinaguriang Cuadro Alas ng Philippine Boxing, maraming mga boxing fans nga po ang nag-aabang dahil masasaksihan na naman nila na mangwasak at magpakitang gilas ang ating kababayan. Kahit na ito ay magaganap sa balwarte ng kalaban sa bansang Japan, dito ay makakasagupa niya ang dating kampyon ng Super Bantamweight Division at semi-retired na boksingero na si Yukinori Ogoni. May record na 21 panalo, 8 ay tinapos via knockout, 2 talo at 2 tabla, at may 38.1% knockout ratio. Pinoy kontra Hapon, ganito ding laban kaya ang ipapakita ni Cuadro Alas nang makaharap niya si Ryo Akaho na nabasag ang panga at nagdahilan para makaiwas sa nagliliyab na kamao ni Cuadro Alas. At ni hindi man lang ito tumagal ng 3 round sa kanilang bakbakan dahil umpisa pa lang mabibigat at matatalim na agad ang binibitawong suntok ni Cuadro Alas. Finish him! Kaya sa malamang nito ay bangungot din ang sasapitin nitong si Yukinori Ogoni sa kamay ni Casimero. Pero base nga po sa huling laban ni Casimero noong May 13 taong kasalukuyan, ay marami nga pong boxing fans ang hindi natuwa sa naging performance ni Cuadro Alas. Sapagkat bago nga po maganap ang kanilang laban, ay kumpiyansa itong si Cuadro Alas. Bukod sa easy work lang daw at mapapabagsak niya, at knockout daw ang aabutin nitong si Pilipos ng Hintumbwa, ay nabigo nga ito dahil ang inaasahan na knockout ang magiging resulta ng laban, ay umabot pa nga ang resulta sa kamay ng mga hurado. Tawag ka naman. Yun! Tumatakbo, no?
Wala daw takbuhan eh. Balisan pa! Diyan! Diyan! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go, John! Quadro alas! Pero bagamat unanimous decision ang laban, nakamit pa din ni Cuadro Alas ang pagkapanalo at nakuha ang Global Super Bantamweight title. Sa laban ngayong araw ni Janriel Casimero, manonood kaya ang halimaw ng Japan para masaksihan ng live ang totoong lakas ni Cuadro Alas. Dahil para po sa mga hindi nakakaalam mga idol, ay nakatakda nga po sanang maglaban si Casimero at Inoue noong April 2020 sa Las Vegas, Nevada, USA para sa isang unification fight sa Bantamweight Division. Nagkapirmahan na nga po dyan ng kontrata ang dalawa at tumungo na nga ng Amerika si Casimero. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon ay lumaganap po noon ang kinatatakutang COVID-19 pandemic. Hindi namin alam kasi sabi nga may COVID-19. Ano po? COVID-19. Ano po? Dahil dyan ay napilitang ikansela ng Top Rank Promotion ang kanilang laban, pero nanatili pa nga si Cuadro Alas sa bansang Amerika upang antayin si Naoya Inoue.
Subalit sabay ng pagdating ni Inoue sa bansang Amerika, ay mas pinili na lamang nitong labanan ang kanyang mandatory challenger noon na si Jason Moloney kaysa piliing labanan si Casimero. Ayon kasi sa mga balita noon na ipinag-utos na kasi agad ng IBF na idepensa ni Inoue ang kanyang titulo kay Jason Moloney. Mula nang mabalitaan, nakansela na ang unification fight nito kay Janriel Casimero. At dahil nga dyan mga idol, nag-iba ng direksyon si Casimero at nilabanan na lang ang undefeated fighter ng bansang Ghana na si Duke Maika. Dito ay ibinuhos ni Cuadro Alas ang inis at sama ng loob sa nakanselang laban nila ni Inoue. Bugbog sarado nga po ang naranasan dito ni Duke Maika. Winasak at tinapos sa pangatlong round ng kanilang sagupaan via technical knockout. And a big one with Nick. And then that Micah, he threw that right hand over it, but back by Duke Micah. Have to be careful with that. Now coming forward with Micah and zone, and he probably had the belt with that overhand right, that jab, set it up with right, that really narrowed back a little bit. So if you're Micah, like what you've seen going toe-to-toe so far. Casimero willing to fight on the inside, followed by a right hand. And it's really knocking Casimero. He's making him think twice when he's coming in. Nice left hook followed by a winging shot down. And now Casimero looking for the finish. Can he get it here in the second round? He's got to tie him up. Casimero Just survived. Good. And now Micah's. Yeah, Micah. That buckled the knees of Micah. Back comes Casimero, but Micah literally trying to get a long look at the Ghanaian. And now Casimero picking up the pace again. Shot one. Casimero on Micah. You can see Micah Hard circuit to you, so it takes a little bit to be ripped underneath. loading up. Casimero by Micah, but I don't think has his legs totally underneath him. Left to the body. Leash. And I think What a vicious left uppercut. All right, Steve Willis waves it off. Push-ups wants to get more of a workout. Simula noon, doon na nga nag-umpisa ang kalbaryo ni Casimero na makaharap at baklasin ang halimaw ng Japan na si Naoya Inoue.